Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Maligayang kapistahan po ng ating mahal na patron, Santo Padre Pio. Happy Fiesta. Ngayong araw pong ito, nais nating pasalamatan ng Panginoon sa pagbibigay sa atin ng isang santo na laging namamagitan para sa atin. Kaysa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Natatanging panalangin para sa intensyon ng pamilya ni Virgie Cano at ni Gina Arenas. Aminin muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoon, Ikaw ang nagdudulot ng malaking pagmamahal para sa aming lahat. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, Ikaw ang nag-iisang pagmamahal na dapat naming kinakamtan sa buhay. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, Ikaw ang gumagabay upang kaming lahat ay mamuhay sa pagmamahal. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. At sa lupa'y kapayaman, sa mga taong pinalulugdan niya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinupuri ka namin, pinasasalamatan
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ang liwanag para sa mga nananalig at tagapangasiwa ng mga nabubuhay sa lupa at sa langit. Pinamahala mo si Santo Padre Pio sa iyong sambayanan upang pakanin ang iyong mga tupa at akayin sa pagkauliran. Ipagkaloob mo bilang tugon sa kanyang pagdalangin na matapat naming maganap ang itinuro niya sa pagsasalita at masundan namin ang ipinakita niyang halimbawa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinabi ni Yahweh, huwag ipaghambog ng pantas ang kanyang karunungan o ng malakas ang lakas sa taglay niya nang mariwasa ang kanyang kayamanan. Kung may ibig magmalaki, ang ipagmalaki niya'y ang pagkakilala at pagkaunawa niya sa akin. Sapagkat ako, si Yahweh, ang gumagawa ng kabutihan, katarungan at katuwiran sa sanlibutan. Ito ang mga bagay na ibig ko. Akong si Yahweh ang nagsabi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos, ikaw ang aking
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galasya. Mga kapatid, ang krus lamang ng ating Panginoong Hesukristo ang siya kong ipinagmamapuri, sapagkat sa pamamagitan ng kanyang krus, ang sanlibutan ay patay na para sa akin, at ako'y patay na para sa sanlibutan. Hindi mahalaga kung tiliman o hindi ang isang tao. Ang mahalaga ay ang pagiging bagong nilalang. Sa lahat ng namumuhay ayon sa tuntuning ito at sa mga nananatiling tapat na bayan ng Diyos, naway sumakanila ang kapayapaan at pagpapala ng Diyos. Kaya mula ngayon, huwag nang dagdagan ninuman ang aking tiisin. Sapat na ang mga pilat ko para makilalang ako'y alipin ni Jesus. Mga kapatid, sumainyo nawang lahat ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, iyo'y sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino, at inihayag sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa anak, kundi ang Ama. At walang nakakikilala sa anak, kundi ang Ama. At walang nakakikilala sa Ama, kundi ang anak. At yaong marapating pagpahayagan ng anak. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa, sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok, at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Hesukristo.
Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikisa sa atin via live streaming, lalo tigit ang ating mga kababayang OFW sa iba't ibang panig ng mundo. Happy Fiesta po sa inyo. Happy Fiesta ho. Marami sa inyo dayo ng pagtulog dito Kayo ba'y nakapagtanong sa sarili, bakit tayo may mga pagdurusa? Bakit ba tayo may problema? Bakit ba ho kayo may sakit? Bakit marami kayong utang? Bakit maraming dinadala sa buhay? Bakit parang hindi na naubos ang alalahanin? Si Padre Pio, 50 taong nagbata ng mga sugat ni Jesus. At ni minsan, walang reklamong narinig sa kanya. Yun ho ay mga sariwang sugat 50 taon na laging sariwa ang sugat at nagdurugo. Sa kamay, sa tagiliran at sa mga paa. Si Jesus, nagbata rin ng maraming hirap. Ngunit gaputok man ay hindi siya nagreklamo. Bakit tayo may mga problema? Bakit may mga pinagdadaanan? Bakit patuloy ang alalahanin? Sapagkat puno ka ng pagmamahal. Ang mga problema, ang mga pagsubok, ang mga bagay na ating pinagdadaanan, madalas nararanasan natin dahil puno ka ng pagmamahal. Sa palagay ganinyo, makakatiis kayong mamuhay sa inyong makukulit at malilikot na mga apo na may inyong sinaway. Kung hindi nyo sila mahal, ay tingnan ninyo't problema ang dala. Lagi ng sakit ng ulo ang dala sa inyo. Pero mahal ninyo, kaya natitiis O yung inyong mga pakialamerang biyanan, yung matitiis nyo kasama sa isang bubong kung hindi ninyo mahal, ay inyong mga asawa. Kahit na umaga pa lamang ay bunganga na agad ang pinaandar. O sa kabilang banday, lagi ng lasing tuwing gabi. Oy, bakit lagi kayo magkasama pa rin? Mahal mo Kaya mong magtiis. At maraming problemang dadating sa ating buhay dahil puno tayo ng pagmamahal. At ang pagmamahal ding iyon ang magiging daan upang madala natin ang mga problemang dumarating. Ang inyong sakit, hindi nyo matitiis iyan kung wala kayong pagmamahal. Ang mga pagsubok na ating nararanasan, hindi natin mapapagdaanan kung hindi tayo puno ng pagmamahal. Kaya nga anong sabi? Tingnan nyo ang paalaala sa ikalawang pagbasa. Sabi ni Pablo sa mga taga-Galasya, ang krus lamang ng Panginoong Hesukristo ang tangi kong ipinagmamapuri. Ay ano ga ang krus? Ay di kayo ay paghihirap. Kaya hindi ba nyo napapansin? Haplos-haplos kayo kay Padre Pio. Dasal-dasal kayo kay Padre Pio. Ay hindi nyo ba alam na si Padre Pio namuhay sa paghihirap? Kaya huwag kayong magtataka kung hindi kayo nauubusan ng problema. Dahil sa problemang iyan, lalago ka rin sa pagmamahal. Anong tinutularan ni Padre Pio? Ang sinusundan niya rin ay Diyos, Kristo, na nagyakap sa paghihirap. Kaya huwag kayong magtaka mga minamahal,
kung sa pagsunod natin kay Kristo, laging may paghihirap. Dahil ang Diyos na ating sinusundan, naghirap. Si Padre Pio, yung ating tinutularan, nagtiis ng hirap. Bakit sila nagtagumpay? Bakit si Jesus kahit nakapako sa krus, ay hindi sinisi ang mga nagpako sa Kanya dahil puno siya ng pagmamahal? Bakit si Padre Pio, kahit na siya'y pinagdududahan ng simbahan, hindi siya pinagmimisa ng mahabang panahon? Iniisip nilang baka gawa-gawa lamang ni Padre Pio. Pero 50 taon na pinagtiisan niya dahil puno siya ng pagmamahal. Gusto mong mapagtagumpayan ang iyong mga paghihirap? Gusto mong mapagtiisan ang iyong sakit? Gusto mong makaadyo-adyo sa iyong mga pinagdadaanan? Punuin mo ang iyong sarili ng pagmamahal. Dahil tanging sa pagmamahal, magkakaroon ng kaliwanagan ang madidilim nating buhay. Dahil sa pagmamahal, magkakaroon ng kasagutan ang marami nating mga tanong sa buhay. Napakaganda ng ating paghahanda. Tingnan niyo't punong-puno kami ng banderitas. Napakalayo pa ng inyong pinanggalingan. Napakaganda ng ating mga bulaklak. Pero anong gagawin ito sa atin kung hindi naman tayo mapupuno ng pagmamahal? Ang ating pagsimba, ang inyong pagdadasal, ang inyong laging pagpunta dito sa pambansang dambana, anong magagawa sa atin kung hindi ka naman magsisimulang magmahal? Di lagi niyong naririnig sa akin, papikit-pikit ka pa sa ama namin, papisbiwidyo ka pa sa iyong katabi, dayo ka pa sa malayo papunta dito, tapos pag uwi sa inyo, kaaway mo pa rin ang iyong kapatid. Anong nangyari? Nasaan ang pagmamahal? Hindi mo pa rin iniimikan ng iyong ina. Galit ka pa rin sa iyong kapitbahay. Masungit ka pa rin. Mataray ka pa rin. Chismosa ka pa rin. Anong ginawa sa iyo nung pagpunta mo kay Padre Pio? Kung hindi tayo magsisimulang magmahal, masasayang ang lahat ng ating ginagawa sa buhay. Masasayang ang pagtitiis, masasayang ang pagsasakripisyo. Sa banal na misang ito habang pinararangalan ang ating mahal na patron na yumakap sa pagmamahal tulad ni Kristo, hilingin po ninyo kay Kristong tatanggapin mamaya sa banal na komunyon. Ibulong ninyo sa Kanya, sabihin ninyo, Panginoon, punuin mo po ako ng iyong pagmamahal. Gawin mo pong lahat sa aking buhay ay dahil sa pagmamahal. Upang kapag kapuno ako nito, mayayakap ko ang paghihirap. Hahaba ang aking pasensya at makapagbabahagi ako ng pangunawa at pag-ibig sa aking kapwa. Magsitayo po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, nilibing, nanaog sa kanaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan,
sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Buong kataimtiman tayong dumulog sa ating amang mapagmahal at mapagkalinga, kalakip ang kababaang loob, ihayag natin sa panalangin ang mga kinakailangang biyaya at pagpapala ng ating sambayanan. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa inang simbahan, upang ang mga hinirang na mamuno rito, ang banal na Papa, ang lahat ng mga obispo at mga pari ay buong katapatang pangasiwaan ang simbahang Katolika at buong tapang na magabayan ang sambayanan na maipamuhay ang aral ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga bansa sa buong daigdig, upang pahatdan ng Diyos ang sangkatauhan ng mga lider na naglalaan ng sarili at buong katapatan nawa nilang akayin ang mga mamamayan sa landas na ang nagahari ay kapayapaan, kaunlaran at katarungan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga taong kapos sa lahat ng uri ng pangangailangan, mga ulila at balo, mga biktima ng digmaan at kalamidad, at yaong nasa malalayong lupain, upang ang walang hanggang awa at pagkalinga ng Diyos ay matagpuan nila sa kanilang mga tiisin at kalumbayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng angkan sa ating pamayanan, upang umiral nawa sa ating mga tahanan, ay kapayapaan at ang diwa ng pagmamahal ni Santo Padre Pio sa mga dukha, ay maibahagi nawa natin sa ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Amang maawain at mapagmahal, pakinggan mo nawa ang naging pagdulog namin sa iyo at ang iyong habag nawa, ang maging daluyan ng iyong mga biyaya na magpalalapit sa amin sa iyo sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Ang
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kami sa iyong kadakilaan, upang ang kapangyarihan mong ipinahahayag sa paghahain ng mga alay, para gunitain ng mga banal ay magdulot sa amin ang pakikinabang sa kaloob mong kaligtasan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Ngayong si Santo Padre Pio ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay nihahayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa, ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto, sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay magiging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus at pagkamatay
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at putuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kasama ni San Jose ang kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso, niyaya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kung hindi kayang lumuhod, ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Grant us your Spirit, open us to hope, Lord. From evils, save us, Lord. Song the sick and the dying.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong kaming nagsisipakinabang ay lubos na makasunod kay Santo Padre Pio sa pagkauliran sa katapatan sa iyo at pagmamalasakit sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po muna para sa ilang paalaala. Una po sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, ikaapat, sa darating na January 2025 ay susuportahan ng pambansang dambana ang gaganaping 129 Plenary Assembly ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP dito sa Archdiocese ng Lipa. Bahagi ng paghahanda para sa mahalagang pagdiriwang na ito ng mga obispo ng Pilipinas, kami po ay kumakatok sa inyong mabubuting puso upang matugunan ang mga pinansyal na pangangailangan. Mayroon pong mga sobre na ipinamimigay ang ating mga tagapaglingkod para sa inyong mga handog na lubos nating pasasalamatan. Ang inyong tulong at panalangin ay malaking bahagi sa pagtatagumpay ng pagpupulong na ito. Maraming salamat po. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikasyam ngayong umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa ating mga simbahan. Sa ngalan po ng ating kura, paroko at rektor, Reverend Father Oscar L. Andal, nais nating pasalamatan ang mga sumusunod. Una, sa mga sumusubaybay sa ating FB page, sa lahat ng mga nakikiisa sa banal na pagdiriwang, atin din pong pinasasalamatan ang mga kasamang naglingkod sa altar. ILM, AMHC, altar servers, LECOM, collectors, El Shaddai, CFC, Familia, HJM, Youth, MBG, Liturgical Environment, at mga madre. Sa atin pong guest choir, NSPP Adult Choir headed by Miss Pilar Malipol, NSPP Sacred Music Coordinator. Pinasasalamatan din natin ang ating Shrines Ministry and Confraternity of St. Padre Pio, headed by Sister Divine Fresnido, benefactors, friends, and parishioners. Kasama din ang Paris Pastoral Council headed by Mr. George and Mrs. Remily Concepcion.
Paris Finance Council headed by Ms. Elsa Libwit, Barangay Liturgical Coordinators, Ministries and Organizations, NSPP staff, pati na din po sa lahat ng mga donors and sponsors mula sa iba't ibang lugar. Sa mga naghandog po ng intensyon sa pamisa, taus-pusong pasasalamat sa ating Hermana Mayor 2024, Miss Lina Laksamana and family. Sa mga nakasama nating mga pari sa banal na pagdiriwang ngayong araw na ito, sa mga pari mula sa Archdiocese ng Lipa at mga kalapit na archdiocese, ganon din po ang relihiyosong naririto. At maraming salamat din po sa ating Mass Presider. Wala pong iba kundi ating Father Ian Abu. Maraming salamat po. Pagkatapos po ng ating banal na misa, isusunod kaagad natin ang ating liturhiya ng pagpapagaling na may pagbabaspas ng relikya at pagpapahid ng langis. Tayo itutulungan ng ating mga pari at mga ministro para sa gawaing ito. Kayo po'y gagabayan mamaya ng mga ushers. Ang sunod pong misa ay alas 9. Yun po ang misa konselebrada ngayong umaga. At ito po'y pangungunahan ng kanyang kabunyian, Cardinal Advincula ng Archdiocese ng Maynila. Meron pa rin pong isang healing liturgy mamayang hapon, alas 4 ng hapon. Kaya kayo at ang inyong mga may sakit ay patuloy na inaanyayahan ngayong maghapon sa pagpaparangal sa Diyos sa pamamagitan ni Padre Pio. Magsitayo po tayong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo At rin. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayo sa kapayapa at pag-ibig ni Kristo, punuin ang puso ng pagmamahal. Salamat sa Diyos. Tayo aawit ng awit kay Padre Pio habang ipinapasok ang kanyang mga relikya. Ating ulitain ang buhay ng lahat ng sambaring kay Kristo'y lubos na ng mahal. Handa ni Jesus, inumalas sa Kanya ang simula. Noong taon niyang dinala. Di alintana ang sakit at panghihina, buhay nila sa pagganina sa kapwa. Siya'y nakilala sa misal at pag-ibisa, pagkat sa Kanya ang pag-ibig ng Diyos ay nagawa. Padre Pio ng Pietrelcina, salamat sa mabuting halimbawa. Ang manalangin umasan manalangin para Palakpakan natin si Padre Pio. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Tayo po muna hihingi ng tawad sa ating mga pagkukulang bilang tanda ng kababaang loob sa pagsisimula ng ating liturhiya ng pagpapagaling. Tayo pong lahat, O Diyos ko, ikinalulumbay ko ng buong puso ang tanang kasalanan ko, hindi lamang sapagkat dahil sa kanila'y nawalan ako ng karapatan sa biyaya mo, at naging dapat ako sa iyong matuwid na pagdurusa.
dito at sa kabilang buhay, kundi lalong-lalo na sa nilapastangan kita. Ikaw na Diyos na kataas-taasan, kabanal-banalan at lubhang kaibig-ibig, na ngayon ay iniibig ko higit sa lahat ng bagay, aking kinapupuotan ng kasalanan. At ngayon gumagawa ako ng isang mataimtim na pagtitika, na di na muling magkakasala sa iyo, O Diyos na kaibig-ibig, at lalayuan ko na sa tulong ng iyong mahal na grasya ang anumang maaaring maging daan ng ipagkakasala. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, nagsusumamo kami sa iyo. Ipadala niyo po ang inyong banal na Espiritu upang liwanagan kami at pagalingin sa aming mga karamdaman. Suguin mong muli ang iyong anak na si Jesucristo na aming tagapagligtas at tagapagpagaling. Sa tulong ng pananalangin ng aming mahal na Inang Maria at ng aming patrong si Santo Padre Pio, pagpalain at pagalingin mo po kaming lahat sa aming mga karamdaman, sa katawan, pag-iisip, diwa at kaluluwa. Hinihiling namin ito sa ngalan ng iyong anak na si Jesucristo, nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon na ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, O Panginoon. Noon ay may isang babae na 12 taon nang dinudugo. Siya ay ginamot na ng maraming manggagamot at nagugol niya ang lahat niyang pag-aari, ngunit di siya gumaling, bagkus naging malubha pa. Nang mabalitaan niya ang tungkol kay Jesus, ay lumapit siya sa likuran nito sa gitna ng maraming tao at hinipo ang kanyang damit. Sapagkat sinabi niya, mahihipo ko lamang ang kanyang damit ay gagaling na ako. Bigla na ampat ang pag-agas ng kanyang dugo at naramdamang gumaling na ang kanyang sakit. Kapag daka ay nadama ni Jesus na may lumabas na kapangyarihan sa kanyang sarili, kaya bumaling sa mga tao, sino ang humipo sa akin? Winika ng kanyang mga alagad, nakikita mo ang makapal na taong gumigit-git sa iyo at itinatanong mo kung sino ang humipo sa iyong damit? At tumingin siya sa paligid upang makita ang gumawa noon. Nang magkagayon, ang babae na natatakot at nanginginig, palibhasa'y batid kung ano ang nangyari sa kanya, ay nagpatira pa sa kanyang paanan at ipinagtapat sa kanya ang buong katotohanan. Subalit, winika ni Jesus sa kanya, Anak, naligtas ka dahil sa iyong pananampalataya. Humayo kang mapayapa at gumaling ka sa iyong karamdaman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po muna sandali. Buwan-buwan tayo po ay nagbabahagi ng istorya ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio. At ngayong kanyang dakilang kapistahan, tayo ay magpasalamat dahil sa kabutihan ng Diyos sa bawat mananampalataya at mga devotees ni Padre Pio. Matutunghayan natin ang kwento ng isang OFW, taga-England, na nagkaroon ng stage 4 breast cancer. Mga kapiyo, panoorin at pakinggan natin ang kwento ni Mrs. Ethelyn Archberry. In a world filled with trials and suffering, there are moments when faith goes beyond the impossible and miracles become a reality. Today, we share a personal testimony of faith of Mrs. Ethelyn Astbury from England, a stage 4 cancer patient who entrusts her healing to God through Saint Padre Pio. She is a representation of a foreigner who comes to the National Shrine and finds recovery through prayer and hope. My name is Ethelyn Astbury. I'm from England. I've been living in England for the last 45 years. I'm a nurse and I have 2 children. This is my daughter, who is Zoe Astbury, who's accompanying me here.
I first know Padre Pio in 2022. I was diagnosed with stage 4 breast cancer. When I was looking for somebody who's going to help me during this difficult time, I come across Padre Pio, and I thought this is the person that I need to have faith in. I did look the history of Padre Pio, and I realized that he was from Italy, and I was actually going to Italy at one time. However, I also realized that there is a big place in the Philippines, a parish for Padre Pio. And I thought, well, why not go and visit Padre Pio in the Philippines? On my own, I went to the Philippines. I was still having my treatment. So I came to the Philippines and I come and visit Padre Pio here. I have met a lot of wonderful people while I was here. I prayed and I feel really blessed by coming here and seeing Padre Pio. I stayed here for about 2 days. Afterwards, I went back to England. So I'm still continuing with my treatment, but I always have faith that Padre Pio is looking after me. I feel blessed when I pray to Padre Pio. I'm so happy actually because I've been diagnosed with stage 4 and it's been nearly 3 years. I still feel good. So every time I feel down or I feel that life is too much, I just pray to Padre Pio and I feel light, and I think that actually really Padre Pio looks after me, and hopefully through her intercession I will still be living in the next 5-10 years. I do feel as a stage 4, I actually do feel that I am so blessed that I can still travel and come to this place to pay my respect to Padre Pio. At the end of the day, after 3 years, and I'm still okay, I'm still doing things. So for anybody, please believe, have faith, because He is there, He's listening. For those who are actually really praying to Padre Pio, believe in Him, that He will intercede in your behalf. As I said, 3 years on, I still feel very well. And that is really because I believe and I have faith that Padre Pio is going to help me throughout my journey. I have faith that Padre Pio will look after us who are actually ill, us who are suffering, and I am so thankful, really thankful, and I am so blessed for knowing Padre Pio. As we travel across international borders, we will encounter many people who experience healing, hope, and renewed life. Like Mrs. Astbury, we also believe that healing and miracles happen when we believe. Saint Padre Pio has indeed touched so many lives over every distance and across many countries, realizing that God's grace has no boundaries. Muli palakpakan natin ang Diyos sa kanyang ginawa kay Mrs. Astbury sa pamamagitan ni Padre Pio. May sakit pa pero nagkakaroon ng kapanatagan ng isip at kaluluwa dahil sa kanyang paniniwalang tinutulungan siya ni Padre Pio. Tayo po'y tatayo, ipagpapatuloy ang ating liturhiya ng pagpapagaling habang inaawit ang Come Holy Spirit bilang tanda ng ating kababaang loob sa Diyos na nagpapagaling sa ating lahat. Ating itataas ang ating kanang kamay at ang kaliwa ilalagay sa ating puso bilang tanda ng pagtanggap
na tayo ay humihingi ng tulong sa Diyos sa pamamagitan ni Padre Pio. Sa katahimikan ng ating puso, tayo'y patuloy na mananalangin ng kagalingan sa pamamagitan ni Padre Pio. Ama naming mapagmahal, Ama naming bukal ng lahat ng kagalingan, dinggin mo po kaming lahat na naririto dumudulog sa iyong harapan. Sa pamamagitan ni Padre Pio, nagmamakaawa ng kagalingan para sa aming buhay at sa aming mga mahal sa buhay. Hipuin mo, Panginoon, ang aming isip at ang aming diwa upang kami magkaroon ng kapanatagan ng kalooban, magkaroon ng katiwasayan sa aming mga dinadala sa buhay. Hipuin mo rin ang aming puso upang ang galit, ang inggit, ang kawalang katiyakan ay maalis at magkaroon kami ng katiwasayang dulot ng aming pananampalataya sa iyo. Hipuin mo ang aming kaluluwa, patawarin ang aming mga pagkukulang, linisin ang aming mga iniisip, ginagawa at sinasabi upang ang iyong pagmamahal lamang ang mamutawi sa aming buhay. Higit sa lahat, Panginoon, kaming lahat na nagdurusa ngayon sa iba't ibang sakit na pangkatawan, kami iyong dinggin. Hipuin ang iyong mapagpagaling na kamay ang lahat ng hindi maayos ngayon sa aming katawan. Mula ulo hanggang aming talampakan ay aming itinataas sa iyo upang ang lahat ng kagalingang ito ay aming makamtan at kami patuloy na makapaglingkod sa iyo. Hipuin ang lahat ng mga tao na nadumaranas ng iba't ibang sakit, malulubhang sakit at nasa banig ng karamdaman. Silang mga hindi makaparito dahil sa kanilang mga pinagdadaanan ay amin ding ipinagdadasal. At kaming lahat, Panginoon, ay bigyan ng lakas ng katawan, liwanag ng kaisipan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, at sa pamamagitan po ng mahal na Inang Maria at ng aming mahal na Santo Padre Pio, pagkalooban kami ng isang buhay, diwa, kaluluwa at katawan na malinis, magaling, kung iyo pong kalooban lahat ng aming karamdaman ay iyong alisin, nang kami makabalik sa paglilingkod sa iyo, para sa iyong kapurihan at sa aming kabanalan. Hinihiling namin ang lahat ng ito sa matamis at makapangyarihang pangalan ng iyong anak, nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tayo pong lahat para sa panalangin, para sa pagpapagaling. Panginoon,
Kayo po ang lumikha sa akin. May karamdaman ngayon ang aking katawan, diwa at kaluluwa. Hinihiling ko po na ako'y inyong pagalingin. Ako po'y papanibaguhin ninyo. Pagalingin po ninyo ang aking katawang kayo ang lumikha. Panariwain po ninyo ang aking kaluluwang nilikha ninyo para sa walang hanggang pag-iral. Kayo po lamang ang lubusang makapagpapanumbalik ng aking kalusugan. Dahil kayo po ang lumikha sa akin at tagapagligtas ng aking buhay. Sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, pagalingin po ninyo ang aking katawan, diwa at kaluluwa, upang mayalay ko ang aking buhay para sa inyo. Amen. Amen. Panalangin sa pamamagitan ni Padre Pio. O mahal na Santo Padre Pio, kung giting at tahimik na tiniis niyo ang mga hapdi at kirot ng 5 sugat ng Panginoong Hesus sa loob ng 50 taon. Kumpara sa inyong naging pagdurusa, kasino na po ang aking dinaranas at pinagdadaanan ngayon. Tulungan niyo po ako na maging matiyagarin sa pagtitiis at pagdarasal. Palakasin niyo po ang aking loob na humingi sa Diyos ng awa at patawad, lalo tigit sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal. Nawa lagi kong bigyan ng panahon ng aking sarili, na makisalo sa banal na misa kasama ng kapwa, lalo na tuwing linggo. Pagalingin niyo po ako, alisin niyo po ang anumang nakakaligalig sa akin, sa ngalan ni Kristo ang aking Panginoon. Amen. Amen. Habang iginagawad ang pagbabasbas ng relikya ni Santo Padre Pio, patuloy tayong mananalangin para sa ating kagalingan at sa kagalingan ng ating mga mahal sa buhay. Mga minamahal, sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, pagalingin nawa kayo ng Diyos sa inyong mga karamdaman, sa katawan, pag-iisip, diwa at kaluluwa, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon po'y gagawin natin ang pagpaparangal sa mga relikya at pagpapahid ng langis. Sa bawat linya po ng ating mga upuan, mayroong 2 pari na maglalagay ng langis. Sa unahan nila ay mayroong lay minister na may hawak ng relikya. Hindi nyo po kailangang magdasal ng matagal sa relikya. Hahawak lamang kayo bilang pagpaparangal, lalangisan kayo, lalagyan kayo sa inyong noo at sa inyong mga palad, at kayo na po ang maghahaplas sa bahagi ng inyong katawan na nangangailangan ng pagpapagaling. Pagkatapos ng ating gawain ito ay meron tayong pagbabasbas sa religious articles. Tahimik po nating gagawin ang bahaging ito ng liturhiya.
Tayo po ay tatayo para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Inyong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan. Patuloy na isipin ang inyong mga nais ipanalangin at para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw po ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo po ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub, miracle oil, healing bundle at mga bulaklak ng rosas na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito'y magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, Lay Minister, sumasalangit ka. Holy Water, Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. maraming salamat sa lahat ng ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Mari na po may alay. Pila lang po tayo. Ano po? Pila lang po. Maraming salamat sa bawat tulong mo. Manangin din namin na maging tulad mo. Matulong umibig tulad ni Kristo. Matulong umibig tulad ni Kristo.
Francesco Forgione ngalang ibinigay sa'yo